Welcome pong muli mga kababayan dito sa ating channel, Inco News Commentaries. Muli pong nagbabalik upang maghatid sa inyo ng isa na namang makabuluhang talakayan sa mga pangyayari po dito sa ating bansa. Kahapon po, Setyembre 21, 2025 ay nagkaroon po ng malawakang protesta alinsunod po sa mga nauna nang naibalita na magkakaroon po ng mga pagtitipon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero partikular nga po dito sa Metro Manila. Libo-libong mga Pilipino po ang nagtipon-tipon na nagmula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, mga mag-aaral, manggagawa, aktivista at mga ordinaryong mamamayan. Ang kanilang layunin ay iisa, ang ipahayag po ang kanilang bugso ng damdamin hinggil sa mga katiwalian na naganap po dito sa pamahalaan, mga kababayan. Ngunit ang inaasahan pong mapayapang rally ay napalitan po ng isang nakakagimbal na kaguluhan. So kung ready ka na po na talakayin natin ang pangyayaring ito mga kababayan, ay huwag mo po sanang kalimutang pindutin ang subscribe button. Pindutin mo na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klase ng content na ating ibinabahagi po dito sa ating channel. Shoutout po sa 41,300 na mga subscribers na patuloy pong nagtitiwala sa ating channel. Gayun din po sa 15 channel members na walang sawang sumusuporta po dito sa ating channel sa atin pong layunin at mithiin na maghatid po ng makabuluhang talakayan. Maraming salamat po mga kababayan at mga kapatid. Yo. Umaga pa lamang po mga kababayan unti-unti na pong nagdagsaan ng mga rallyista sa mga drop locations kung saan po sila magtatagpo at magsasagawa ng kanilang noise barrage at pagpapahayag ng kanilang mga damdamin. Ngunit pagdating po ng hapon mga kababayan ay nagkaroon po ng tensyon at kaguluhan diyan po sa Ayala Bridge kung saan pinilit ng mga rallyista na makatawid patungo sa Mendiola kung saan malapit na po ito sa Malacanang Palace. Ang ginawa po ng mga rallyista ay pinagbabato po ng mga bote ang ating mga kapulisan na nagpapatupad po ng kanilang mandato na panatilihing mapayapa, na nagpapatupad po ng kanilang mandato para sa kapayapaan. Ang ginawa po nila ay sinunog nila ang gulong ng trailer truck na iniharang po doon na nagsisilbi pong primary barrier upang hindi po makalusot ang mga rallyista. Subalit pinagbabato po nila ang mga kapulisan na dahilan upang umatras po ang mga kapulisan natin upang hindi po lumala ang tensyon. Sinunog po nila ang gulong ng trailer truck na ito bilang pagkondena di umano sa malawakang korupsyon na nangyayari po dito sa ating pamahalaan. Sa kabilang banda naman ay nagkaroon naman po ng mapayapang pagpapahayag ng kanilang saloobin sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila, partikular nga po diyan sa EDSA. Bagamat nagkaroon po ng maliit na tensyon, pero agad naman po itong naagapan at hindi na po lumala ang tensyon. So kung titignan po natin mga kababayan ng pangyayari kahapon, ay makikita po natin na halos karamihan po sa mga dumalo ay mga manggagawa, mga estudyante, lalong-lalo na yung mga estudyante dyan sa UP na galit sa ating pamahalaan. Hindi rin natin masisisi dahil talamak nga naman talaga ang korupsyon sa ating pamahalaan. Pero gayon pa man, dapat ay hindi na natin isinali ang mga kapulisan dahil sila isa rin namang taxpayer pero nagpapatupad sila ng kapayapaan. Hindi naman masamang magpahayag ng saloobin pero wag naman sana nating gawing marahas. Galit na galit tayo, oo. Kahit nga ako galit din ako dahil nagbabayad din ako ng tax. Pero hindi naman dapat gawin madugo o marahas ang pamamaraan upang maipahayag natin ang ating galit sa gobyerno. Kaya mga kababayan, tama lang din naman na hindi nag-anunsyo ang Iglesia ni Cristo na sumama sa mga malawakang protestang ito dahil nakikinita na ng tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia ang kapatid na Eduardo V. Manalo na talagang magkakaroon ng hindi magandang pangyayari. Kagaya na nga lang ng nangyari kung saan dyan sa Ayala Bridge, talagang makikita mo na nagkagulo yung mga rallyista.
at gusto pa nilang gawing ehemplo ang nangyari sa Indonesia at Nepal. Dahil ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan, sa mapayapang paraan, dapat natin ipinapahayag ang ating mga saloobin. Oo, galit tayo. Pwede naman natin silang murahin kung galit na galit talaga tayo, pero yung guluhin natin ang ating bansa, para saan? Nung nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ba ng pagbabago? Hindi ba't wala? Kaya ang tamang pagpapahayag ng ating saloobin ay dapat na idinadaan natin sa mapayapang paraan, at hindi lamang dapat sa mapayapang paraan kundi sa isang paraan na makakapagbigay ng inspirasyon sa lahat, na hindi lamang makapagdulot ng masamang impresyon. Kung nais talaga natin ng pagbabago ay dapat na simulan natin sa maliit na kaparaanan. Tama nga sinabi nila mga kababayan na ang konstitusyon natin ay maayos. Maganda naman ang konstitusyon natin, pero maraming loopholes. Yung mga loopholes na yon, alam ito ng mga mambabatas, pero hindi nila ginagawa ang pagre-rebisa sa ating konstitusyon. Dapat ang ating konstitusyon ay magkaroon ng pangil, hindi lamang pangil kundi kuko, para magkaroon ng marangal na takot ang mga politiko na hindi gumawa ng pangungurakot sa kaban ng bayan, mga kababayan. Dahil nakikita naman natin na nalulusutan nila ang batas. Pero kung ang ating konstitusyon ay mayroong pangil at kuko, matik yan mga kababayan. Wala ni isa sa mga kongresista o kahit na sino mga politiko at mga kawani ng sangay ng pamahalaan ang gagawa ng korupsyon. Pagpalikitan lang natin mga kababayan, magkaroon ng death penalty laban sa mga korap. Magkaroon ng death penalty laban sa mga gumagawa ng mga heinous crime. Magkaroon ng death penalty laban sa pagpapakalat ng droga. Diba? Iyon dapat ang ating pagsumikapan mga kababayan. Kaya tayo nagkakaroon ng mga ganitong klase ng rally para ipahayag sa pamahalaan na sawa na tayo sa ganitong klase ng sitwasyon. Tama rin naman ang sinabi ni Vice Ganda na tama na ang pagiging mabait, dahil kapag ka mabait ka ay ginagago ka ng pamahalaan. Mabait ka pero yung mga politiko hindi naman mabait. Hindi ba? Well, may punto siya doon kasi isa siya sa mga highest taxpayer dito sa Quezon City. Dahil nakikita mo kung saan napupunta ang tax na ibinabayad mo. Napupunta lamang sa mga bulsa ng mga politiko. Di ba? Kahit ako naman siguro magagalit din ako. Kaya ang dapat natin gawin mga kababayan ay pagtuunan natin ng pansin ang pagkakaroon ng rebisyon sa ating konstitusyon, na dapat ay magkaroon ng pangil ang ating konstitusyon na sasakmal doon sa mga politiko na gagawa ng kabulastugan at katarantaduhan sa kaban ng ating bayan. So hanggang dito na lamang po mga kababayan, sana po ay may natutunan po kayo na lesson sa nangyari, at sa mga susunod na rally ay sana po mga kababayan ay hindi na humaulit ang ganitong klase ng kaguluhan. Pero para sa atin na naghahangad ng tunay na pagbabago, sana ay magkaroon ng mapayapang transisyon mga kababayan. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pagtutok hanggang sa dulo. Pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoong Diyos.